Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Himas Rihasa. Nako, patong-patong na kaso isinampal kay Ko. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Itong pinakabagong pahayag ng Malacanang, ayon po dito kay Jose Claire Castro, malaya silang ihayag ang damdamin nila nang hindi naman nalalabag sa mga probisyon ng batas. Sabi po dito sa balita mula po sa News 5, nararamdaman ng Pangulo ang pagkadismaya. Tiniyak ng palasyo na nire-respeto ni President Bongbong Marcos Jr. ang karapatang pantao hinggil sa isasagawang kilos protesta sa linggo, September 21. Bukas po yan mga kababayan, no? Kasunod ito ng nauungkat na malawakang korupsyon hinggil sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Nais din ng Pangulo, nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makipagtulungan sa gobyerno para matigil na ang pag-aabuso na ito. Ayan mga kababayan. Paalala pa niya, dapat maging mapanuri at mapagmatyag ang mga makikiisa sa mga rally laban sa mga nagbabalak gamitin ang mga kilos protesta para sa kanilang personal na interes. Nako. Personal na interes pa ba ito? Personal na interes pa ba ang kilos protestang ito? Interes na po ng bayan ang pinag-uusapan dito, Jose Claire Castro, no? Ay nako. Eto mga kababayan. Napansin ko lang simula po nang na-assign or na-hire po nila itong si Jose Claire Castro, no? Wala na po tayong narinig sa kanya, no? Maliban sa mga ganitong mga pahayag, hindi po natin narinig. Ewan ko lang kung ako lang ang hindi nakarinig Ni minsan ba, ito tanungin na lang po natin, ni minsan ba Jose Claire Castro, ikaw ay nagsalita, ikaw ay nag-report sa taong bayan patungkol po sa mga naging accomplishment ni President Bongbong Marcos Jr.? Diba? Kasi dapat, ang isang press officer, mga karibin natin, nag-uulat yan kung anong ginagawa ng gobyerno, di ba? Ano na yung mga development ng mga proyekto. Hindi po ganito na puro na lang stress ang ibinibigay ninyo sa taong bayan, di ba? Kasi kung minsan dapat mong ma-relieve mo, di ba? Yung nararamdaman na galit ng taong bayan. So dapat mag-report ka naman ng mga accomplishment, development ng mga project ng gobyerno, ng administrasyon, no? Kung meron man lang naman, no, mga kababayan. Pero kung wala, we understand. Diba? So, nadidismaya rin ang Pangulo. Sabi niya, nararamdaman ng Pangulo ang pagkadismaya. So, nadidismaya po ang ating Pangulo sa mga nangyari sa ating bansa na siya naman ang namumuno. So, dismayado ang Pangulo sa sarili niya. Nadidismaya ang ating President Bongbong Marcos Jr. Sa pamumuno niya. Ibang klaseng ibang klaseng presidente po ito mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong naging sagot ni Mayor Baste Duterte patungkol po dito sa pagbabalik ng 60 billion na pondo ng PhilHealth, no? Kasi ito po ang naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po, yung 60 billion na ginamit natin sa iba't ibang proyekto dahil naka-savings tayo, maidadala na natin ulit sa PhilHealth. So ginamit po nila yung PhilHealth
fund para sa iba't ibang proyekto. So, pwede po ba? Eto, itatanong na lang natin, baka hindi po maitanong ng mga press, ng mga mainstream media. Di ba? Kasi, parang may mali. May mali po dito. Hindi po co-coordinate yung sinasabi. Okay? Ito pong tanong. Kung ginamit niyo po yung 60 billion na yan sa iba't ibang proyekto, nasaan po yung mga proyekto? Baka ghost project din ito. Ang bilis nyo makatapos ha. Kamakailan nyo lang pong kinuha yung pera ng PhilHealth. Tapos nakapagtapos agad kayo ng mga proyekto. Ano-ano pong mga proyekto yan? Pwede po bang malaman? Di ba? Oh, pero ito pong naging komento ni Mayor Baste Duterte. Sabi niya po dito, tumahimik ka. That's not what we want. What the people want is for you to resign. Nako. Grabe ito ha. Because you are a useless president. Nako po. Useless president daw mga kababayan. Do you agree? Useless president si President Bongbong Marcos Jr. Nako po. Ha? Pagtatanggol yan syempre ng ating mga kababayan na nasa kabilang parlor. O sige, pasok. Pagtanggol nyo na. Ito pa. Ito pa isang nagtatanggol. Okay? Isa pang nagtatanggol mga kababayan. Kay former speaker naman ito. Sabi po dito ni Ortega, Representative Ortega, sinabing ang pambabatikos sa Kamara ay dala lamang ng inggit dahil sa magandang performance nila. Aba, biruin mo. Sa kaliwat ka ng korupsyon sa ating bansa, itinuturing pang magandang performance ni Representative Ortega. Ibig sabihin lang po nito mga kababayan, maganda po ang kanilang performance sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Diba? Saan naging maganda ang performance ng Kamara? Sa panggigipit sa kalaban sa politika. Diba? Diba nakita natin yan sa mga investigasyon nila. Yung buong termino nga na siguro ng 19th Congress, umikot lang sa pag-imbestiga sa Duterte. Diba? Tapos sinasabi pa ni Ortega ngayon, maganda ang performance nila. Inggit lang daw yung mga bumabatikos. Anong kinaiinggit? Mga magnanakaw nga mga kasamahan nyo dyan eh. Inaakusahan ngang magnanakaw yung mga kasamahan nyo dyan. Tapos sasabihin mo magandang performance. Nako po. Diba? Samantala mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, last na po ito, no? Aba, nag-iba ang ihip ng hangin ngayon patungkol po sa Makabayan Black. Sabi po ng Makabayan, di ba yung mga Kabayan Black galit po yan sa mga korap, galit sa mga magnanakaw, mahal po nila ang ating bansa. Ayon po yan sa kanila. Pero ngayon, sabi naman ng Makabayan Black, nilinaw po ng Makabayan Black na walang ebidensyang nagdidikit kay Marcos sa korupsyon. Diba? Hindi lang po ito or hindi lang itong nakikita nyo ng mga ito dito sa picture. Maging yung iba, si Percy Danya, diba? Nagsasalita rin na hindi. Even Vice Ganda. Aba, anong nangyayari sa ating bansa ngayon? Mga kababayan. Si Vice Ganda pati si Percy Lapid makikiisa sa rally bukas. Pero hindi po nila isisigaw na Marcos resign, sabi po sa balita, no? So anong nangyari sa Makabayan Black? Bumaliktad na ba ang Makabayan Black? Or nabayaran na ba ang Makabayan Black? Anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang at eto na. Pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Latest kay Congressman Saltico. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saltico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Nakita mo naman si Toby Chanco
nagpasya naman na mag-testify at tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Latest kay Congressman Saltico. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. Boji. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saltico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at Ayun mga kababayan, ang nag-approve si Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, pinayagan, di ba? Pinatago muna si batay ka lang. Kung si Speaker Martin Romualdez po ang pirma or pumayag or nag-approve ng pag-travel ni Saldico sa Amerika, ibig sabihin, mayroon something dito. Yan ay opinion lang natin may something po. Bakit niya agad pinaalis si Saldico nung pumutok ang yung issue ng flood control? Ba? Maaaring, alam niyo na, di ba? Para sa tayo nang iniisip, maaaring may sabuatan dito. Gamot. Pero sa ngayon, ay yung petsa nung, anong petsa niyan? Ganyan na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. Oo. So 10 days mula kahapon, dapat 28. nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong Anong impormasyon. date niyan? Kahapon? Kahapon po. Opo. September 18 yan po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. 18 Sa mga tweet, September. ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, Aha. pwede mo naman kakong tawagin yung bagong speaker Opo. na sabihin mo na pauwiin ni si Saldi. Aha. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. At pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kasi kita. Sabi niya kasi, kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. So, mula doon sa discussion na yun, So, teka lang mga kababayan, i-share ko lang po itong balita. Parang interesting po mga kababayan. Kasi retired general nagsalita po. Sabi po dito, ito po yung balita mga kababayan. Retired General Romeo Pokis. Ito ang lumalabas. Ang may pinakamatinding pananagutan ay hindi sa Kongreso. Akala po natin nasa Kongreso talaga yung di ba? Nandiyan si Saldico, si Speaker, ay hindi pala yan. Ang paniniwala po ni retired General Romeo Pokis, ito ay nasa palasyo. Nako.
Retired General sinabing nasa loob ng palasyo ang totoong may pananagutan. Nako po. Ibinahagi ni Retired General Romeo Pukisa sa kanyang social media account ang kanyang opinyon sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Ayon sa kanya, ang totoong may pananagutan ay wala umano sa Kongreso kundi nasa mismong palasyo. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At ito po ang naging komento ng ilan po sa ating mga kababayan. Sabi nila, tama. Exactly. Maujud. Tama sir. 199%. Huwag naman. 100% lang. Okay? You are so right sir. Hope daghang mukampi sa imo sir. Let's move fast. Dili lang katagal-tagal na investigations po. Oo nga eh. Dapat may ebidensya bago magsalita para hindi mapahiya. Klaro. I mean, di ba, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi po dahil sa taas. Kung hindi dahil ng nasa taas, hindi mangyayari to. Di ba? Isipin nyo na lang, Executive number 1 ni President Bongbong Marcos Jr. is to abolish Presidential Anti-Corruption Commission. Yan lang, mag-isip na lang kayo dyan kung anong gusto nyo isipin, ha? Sabi ni Senate President, habang kumakain kami. Opo, yung nag-break kayo. Oo. Naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Mm-hmm. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpaang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 na ang kinukuha nyo? Abay, yung sa amin dito kasi, may manggagali, may mapupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So para pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang-yang doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18. Ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tevez. Para nangyari kay Arnie Tevez. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Si Saldico. O di maganda. Para sa ganun, masabi na kagad para maimbita kagad. Sa Pilipinas. Aba, good news po yan kung nandito na sa Pilipinas. Paghuli na lang ang kulang. Di ba? Hindi na mahihirapan. Di ba? Yung mga otoridad sa paghuli dito kaya Saldico. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.